In full swing na ang partisipasyon ni PBBM sa 32nd APEC Summit sa Gyeongju sa South Korea. Kumuha tayo ng detalye sa agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Gyeongju sa Korea. Ivy, ano na ang latest niya? Turina, tapos na ang unang araw ng high-level engagements ng 32nd Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC dito sa Gyeongju, South Korea. At sa panliligaw ni President Bongbong Marcos sa mga CEO sa ginanap na CEO Summit dito kanina, ay inilatag at inihanay ng Pangulo ang mga naisabatas na legal reforms ng kanyang administrasyon. Hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga negosyante na mag-invest sa Pilipinas. Ibinida ni PBBM ang ilang mga batas na nagpapalakas umano sa kumpiyansa ng mga investors sa bansa, gaya ng Ease of Doing Business Act of 2018 na bumuo sa Anti-Red Tape Authority, ang Create More Act of 2024 ng Marcos Jr. Administration na layong gawing mas competitive ang tax incentives ng mga international investor. At ang pinakabagong CMEPA o Capital Markets Efficiency Promotion Act of 2025 kung saan mas pinasimple ang taxation para sa passive income. Let us move forward together, bridging businesses and going beyond to ensure growth benefits to every person. We do not leave anyone behind. Pagdidiin ng Pangulo, ang mga batas na inaprubahan ng kanyang administrasyon sa nakaraang taon ay patunay ng reforma para mas maging investor-friendly ang Pilipinas. Bukod sa strategic location ng bansa, ang gobyerno umano ang pundasyon ng business-friendly legacy ng Marcos Jr. Administration. Pinagtibay din ni PBBM ang commitment ng Pilipinas sa digital innovation goal ng APEC at sinabing kailangan talagang sumabay sa panahon ng teknolohiya ng Pilipinas. AI not only enhances public services and streamlines trade, but also amplifies MSME's ability to innovate, to automate, and to process, and to make smarter data-driven decisions, driving inclusive economic competitiveness across the Philippines and our region. Sa kabila ng ilang mga hamon na kinahaharap ng rehiyon, susi umano sa development ng Asia-Pacific at ng Pilipinas ang pagpasok ng pribadong sektor sa bansa. Sa bilateral meeting ng Pilipinas at South Korea, hindi lang kooperasyon, kundi sa iba pang industriya gaya ng defense ang inimungkahi ni South Korean President Lee Myung-jae. At Corina, magpapatuloy bukas ang pangalawang sesyon ng APEC Economic Leaders Meeting at bukas pa rin natin malalaman kung ano-ano yung mga maiuuwi na investments ng ating Pangulo mula sa APEC ngayong taon. Corina. Maraming salamat, Ivy Reyes, live mula sa Gyeongju, South Korea. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.